Magandang araw sa lahat at welcome sa Kasaysayan ng Daigdig. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang sinaunang kabihasnan. Malaki ang kaugnayan ng heograpiya sa pagbuo ng mga sinaunang kabihasnan na siyang humubog sa daloy ng kasaysayan ng daigdig. Ang sumibol na kabihasnan ay nagdaan sa mahabang panahon. Umunlad ang mga karanasan ng tao sa larangan ng pamumuno, paglinang ng mga kalaman at kasanayan, at maging sa kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga ilog ay napagkukunan ng pagkain at inumin para sa tao at alagang hayop. Mataba ang mga lupa sa mga lugar na malapit sa ilog dahil sa taunang pagtaas ng tubig na nag-iiwan ng mga mineral na nakakatulong sa pagtatanim. Ginagamit ang daloy ng ilog upang gumawa ng irigasyon at patubig para sa mga taniman. Ngayon, para sa araw na ito, tatalakayin natin ang kabihas ng Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay isang lupaing hugis arko mula sa gulpo ng Persya hanggang baybayin ng Mediterranean. Tinatawag itong Fertile Crescent dahil sa hugis nito sa matabang lupa at mayamang bukirin na matatagpuan dito. Sa panahon ng Neolitiko, mga lagalag na tagapag-alaga ng hayop o pastol ang naninirahan sa katimugang bahagi ng Mesopotamia. Natuto silang makibagay sa madalas na pag-apaw ng tubig sa ilog. Nagtayo sila ng mga dam o irigasyon at mga dike upang mapigilan ang pagbaha ng ilog sa kanilang sakahan. Unti-unting nalipat sa pagsasaka ang kanilang kabuhayan. Nakikihalubilo ang mga taga-timog Mesopotamia at hindi naglaon tinawag na Sumer ang lugar na tinitirhan nila. Ang unang nakilalang sibilisasyon na nabuo sa Fertile Crescent ay natuklas sa Mesopotamia na ngayon ay tinatawag na Iran noong 3000 BCE. Ang lupain ay tinatawag na Mesopotamia na nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog, ang dalawang ilog ng Tigris at Euphrates. Ito ay dumadaloy mula sa kabundukan ng Turkey at dumadaan sa Iraq palabas ng Gulpo ng Persya. Pinakikinabangan ng mga Sumerian ang mga yamang likas na taglay ng kanilang lupain, tulad ng ladrillo, mga materyales na ito ang pangunahing ginagamit sa paggawa ng kanilang mga gusali. Ngayon, ating pag-alamin ang mga mahalagang naambag ng kabihas ng Mesopotamia sa kasaysayan ng daigdig. Ang kabihasnan o sibilisasyon ng Mesopotamia ay pinakauna at pinakamatandang kabihasnan na natuklasan sa buong mundo. Ang pangalang Mesopotamus ay mula sa dalawang salitang Grego na Meso at Potamos na ang ibig sabihin ay lupa sa pagitan ng dalawang ilog. Maraming mahahalagang ambag ang kabihas ng Mesopotamia sa modernong sibilisasyon. Ang pinakapangunahin rito ay ang mga unang sistema ng pagsulat na pinaniniwalaang nagsimula pa noong 3100 BC. Sa Mesopotamia rin nagsimula ang unang sibilisasyon na kung saan nagbukas ito ng maraming kaunlaran sa iba't ibang larangan at aspeto tulad ng arkitektura, matematika, astrolohiya, agrikultura at maging sa panitikan at batas. Una ay ang tinatawag na gulong. Ang imbensyon ng gulong ay may uugnay sa Mesopotamia. Noong 1922, natuklasan ng mga arkeologo na si Sir Leonard Woolley ang mga sinaunang gamit na gulong na pinaniniwala ang lungsod ng Ur. Ito raw ang pinaka-lumang parte ng sasakyan na natagpuan sa kasalukuyan. Pangalawa ay ang cuneiform system or cuneiform writing. Ang cuneiform writing ay unang sistema ng pagsulat na nabuo at nagsimula sa Mesopotamia. Ang sistemang pangkomunikasyon na ito ay nilikha ng mga Sumerians dahil sa kalakalan upang mapadali ang komunikasyon at upang mapanatili ang isang talaan ng mga komersyal at transaksyon na ginagawa ng isang lungsod. Ang cuneiform ay naging lingwahe franca
or lingua franca sa buong rehiyon at kahit nung pagbagsak ng Sumer ay patuloy pa rin itong ginagamit. Sunod na dyan ay ang Hanging Gardens. Kilala ang Mesopotamia sa the title The Hanging Gardens of Babylon. Ito ay tinayo ni Haring Nebuchadnezzar II para sa kanyang asawa. Ang mga hardin na ito ay may haba na 1,300 metro at ang mga 260 metro ang taas. Nahati ang mga platform of floors nito. Ipinaliwanag ng ilang mga historians kung bakit pinuno ito ng mga magagandang kalsada, mga bukal at magagandang bulaklak upang ang reyna ay hindi magdusa ng kalungkutan sa mga nakaraan. Next is Ziggurat. Ang Ziggurat o mga Ziggurat ay napakalaking templo na itinayo sa Mesopotamia, partikular sa Sumeria, bilang pangalan o paggalang at pananampalataya sa kanilang mga Diyos. Sa tuktok ng gusali, ang mga pari ng Sumerian ay nag-iiwan ng mga handog, halimbawa, mga pagkain at mahalagang bagay para sa kanilang mga Diyos. Andyan din ang agrikultura at pag-aalaga ng hayop. Ito ang pangunahing rason kung bakit isang agricultural na society ang Mesopotamia. Ang mga kondisyon ng mga lupain noon ay posibleng malaking dahilan kung bakit naisip ng mga sinaunang tao ang pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Bukod pa rito, ang sistema ng patubig ay naimbento sa Mesopotamia upang mailipat ang tubig mula sa hilaga patungong timog. Konsepto ng mga syudad. Ang pag-unlad ng mga lungsod ay nagsimula noong Copper Age between 5,900 BCE to 3,200 BCE. Malaking ambag ng kabiasang Mesopotamia ang pagtayo at paglikha ng syudad o lungsod kung saan naitayo ang mga lungsod ng Eridu, Uruk, or Kish, Luzi, Nippur, at Nirzu. Ang mataas na antas ng pagunlad ng agrikultura na kasama ang patubig, pinapayagan ang mga paglaki ng mga malalaking sentro at sa sandaling na itatag ang mga lungsod, napapangalagaan nila ang kanilang kaunlaran sa pamamagitan ng kalakalan. At lastly, we have Code of Hammurabi. Ang Code of Hammurabi ang katipunan ng mga batas ni Hammurabi, na mas kilala bilang Code of Hammurabi o Batas ni Hammurabi, ay isa sa pinakamahalagang ambag ng mga sinaunang tao sa kabihasnan. Noong 1595 BCE, sinilakay ng mga Hittite mula sa Anatolia ang Babylon. Nagtagumpay sila at nakuha nila ang statwa ni Marduk, ang patron ng Babylon. Yun lamang para sa araw na ito. Salamat sa panunood. This is Raymond J. Bacalla, ang inyong guro para sa Aralin Panlipunan.